We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa lahat nating mga pastors, mga leaders, lahat nating mga disciples at lahat ng mga cell group members. At the same time sa lahat nating mga invites ay welcome at good morning po sa ating lahat. Sa lahat po na sa kanilang mga tahanan, welcome po sa lahat ng mga parents, sa mga kids na nasa Luzon, Visayas at Mindanao. At ganoon din na ating wini-welcome ang lahat nating mga invites na nandito ngayon. So, welcome po lahat ng nasa abroad nating mga leaders, mga cell group members, lahat ng mga followers ng ating Panginoong Jesus. At ang online simbahay na ito ay para po sa ating lahat na may pagmamahal sa ating Diyos na buhay. Kaya welcome po saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao, at ganoon din ang nasa abroad. Welcome and good morning po sa ating lahat. Isang pribilehiyo muli na ating mabigyan ng oras ang ating Diyos na buhay. At sa oras na ito, mga kapatid, bilang paggalang sa ating Diyos, tayo po ay magsimula sa ating panalangin. Salamat Panginoong Diyos muli sa kalayaan na kami po ay samba sa iyo sa Espiritu at katotohanan through online platform. I pray na ikaw po, O Diyos, ang magbigay sa amin ng teachable heart, humble heart, saan man kami naroroon ngayon, mabigyan namin ng mataas na reverence ang pangalan mo sa tahanan namin, sa ang lugar man kami. All of us must pause a moment and worship you in spirit and in truth. Sa mga message na aming mapakinggan at sa mga mensahe ng mga awitin. I pray, Lord God, mag-penetrate ang iyong mga salita sa bawat isa sa amin. At dalangin ko, O Diyos, ikaw po ang maluwalhati, ikaw ang maitaas sa aming sama-samang pagtitipon dito sa Simbahay online platform. Let your spirit move in the midst of us sa aming mga tahanan, sa abroad, sa aming mga kapatiran, O Diyos, sa aming mga Filipino workers abroad. Ikaw po ang manguna at ikaw maluwalhati sa oras na ito. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Bigyan po natin ng kapurihan ng ating Diyos na buhay. Sambahin po natin siya sa pamagitan ng ating mga awitin, pangunahan ng CGS Philippines Worship Team.
Salamat sa mga mensahe ng awitin na ating narinig at sa oras na ito mga kapatid, ang ating mga puso kasama ang ating Bible, ballpen at the same time ang ating notebook. Mag-take note po tayo dahil ito ang time mo with the Lord at mahalaga nagtitake note po tayo upang magamit din natin ito kapag ikaw ay tinawag na ng Diyos at hinug na para ikaw ay gamitin niya. At maging reminder sa atin ang mga mensahe na ating pagsalusaluhan. Sa umagang ito, isa sa mga mahalaga at masasabi ko po na napaka-importante ito, although every Sunday, napaka-importante ng ating napag-usapan. Pero itong ating pag-usapan ay isang malaking reflection nito kung ano ang kalagayan natin sa ating community at sa ating bayan, saan man tayo nakikipaghalubilo, dito tayo nahubog, first of all, kung saan po tayo belong. Kaya tandaan natin, ang unang institusyon na itinatag ng Diyos ay ang pamilya. Nang create niya si Adan at si Eva, nagkaroon sila ng anak, si Cain at si Abel. So, ibig sabihin, nauna ang pamilya bago ang church. So, ang pamilya nag-start sa Diyos. Kaya yun ang ating pag-usapan, mga kapatid. Unahin ko na yung team natin ngayon. Family culture designed by God. Yun ang ating pag-usapan. Ang kulturang pamilya na ang Diyos ang nagdisenyo dahil nagsimula mismo ang pamilya sa Diyos. Like what I said, sa Genesis, kung tingnan po natin, nagsimula ito na nilikha ang lalaki at ang babae at sa kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng anak. So, ibig sabihin, ang ating mga ugali, ang ating pagkatao, ay nahubog sa ating pamilya. Kaso lang, ang problema, pumasok ang kasalanan. Kaya nagkakaroon ng tinatawag trouble sa loob ng pamilya. Bakit ito ang ating pag-usapan? Kasi ang pamilya, Diyos ang nag-establish po nito. Diyos ang nagtatag na sinira ng kasalanan. At dapat aware dito ang mga tatay at ang mga nanay. Ang mga anak na nandito ngayon, nakasama po natin. Kasi merong broken family, merong dysfunctional family, merong troubled family, merong chaos family, at ang sumisira nito, ang kasalanan. That is why we need to restore our family sa kultura na nais ng Panginoon. Kaya kung isipin natin mga kapatid, katulad nito, itong taon na to, meron akong ikakasal. I think dalawa pong ikakasal ko this year. Ang pinapasok ko sa aking tinatawag na counseling, huwag ninyo dalhin ang kultura galing sa mga parents nyo, sa babae at sa lalaki. Dapat you build your own culture. At ang culture na ibibuild ninyo, hindi kinopya sa ating mga parents para may ibang nakikita na ang pamilya ninyo ay God-centered family. Kasi sa pamilya na ating pinanggalingan, marami po tayong mga practices na hindi naaangkop na dala-dala din natin pag nagkapamilya din tayo. So nakita po natin, mga kapatid, yung para bang kultura na okay lang sa mga anak na gumising ng tanghali. At ang magulang, okay lang sa kanya. Minsan may mga magulang nagagalit sa tanghali na magising. Kultura yun eh. Diba? At sa pamilya, mapapansin po natin, pag may mga okasyon, talaga pabunggahan ng handa, okay lang kahit inutang yung inihanda. Para lang may pagmalaki na may handa. Kultura yan, mga kapatid. Na parang okay lang sa pamilya na pag Sunday, lahat ay nasa outing. No, nag-i-enjoy kasi pagod sa trabaho from Monday to Saturday.
So mapapansin natin, we have our culture in our family na dapat hindi na pinapractice sa time natin. Kasi we know God and we have knowledge about God at yan ang aayusin po natin, mga kapatid. At tandaan po natin sa mga nakikinig ngayon na nandito, still your family is complete kung ikaw yung nanay, tatay ka pa. At ikaw nagpapatakbo ng iyong pamilya. Tandaan natin, walang pilay na pamilya kapag kasama ang Diyos. Ibig sabihin, kompleto ang pamilya kapag may Diyos na nasa gitna ng pagsasama ng pamilya. Kaya tandaan natin, wala ka mang nanay, wala ka mang tatay, magkapatid na kayo, still that is also family. Kung mag-asawa, wala mga anak, still that is also a family kapag ang Diyos ang nasa gitna. Kaya walang pilay na pamilya. Ang pilay na pamilya kapag walang Diyos. At yun ang ating pag-usapan. At yun ang pinaglaban ni Joshua. Sa lahat ng mga kausap niya, dahil siya naglilid sa mga Israelite na naglilingkod sa maling Diyos. Isang Diyos na hindi totoo, kahit na nakita na nila ang kabutihan ng Diyos sa buhay po nila. Kaya si Joshua is a picture of an ideal father. Kaya sa mga tatay na nakikinig dito, kayo ang pastor sa inyong mga tahanan. Kung wala mang tatay, ang nanay ang shepherd sa kanyang mga tahanan. Kung wala mang nanay, ang panganay ang shepherd sa kanilang tahanan. Still, hindi pilay ang tahanan. Like what I said, kapag ang Diyos ang kasama. Joshua 24 verses 14 to 15. Sabi ni Joshua sa mga kausap niya, kasi matitigas ang ulo ng mga Israelite, kinikilala nila ang Diyos, pero pagkalipas ng ilang panahon, bumabalik sila sa pagsamba sa hindi tunay na Diyos. At hindi nila tinitreasure ang mga pagpapala na meron sa kanila. Nakakalimutan nila na dapat connected sila sa Diyos dahil God is the source of all. Kaya sabi sa Joshua 24:14 to 15, Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and truth, and put away the gods which your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. If it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today whom you will serve, whether the gods which your fathers served, which were beyond the river, or the gods of the Amorites in those land you are leaving. But as for me and my house, we will serve the Lord. So this is the design of God to all of us as family. At si Joshua, ang binitawan niya dito, kung disagreeable ito sa inyong paningin, sabi ni Joshua, choose for yourselves today whom you will serve. Yung mga Diyos-diyusan ng inyong mga ninuno, ang mga Diyos-diyusan ng mga Amorites, ang mabigat ang sinabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. This is the family culture designed by God. Ito yung ating pag-usapan ngayong umaga, mga kapatid. A family culture designed by God. Number 1, spiritual culture. So ngaya, sa mga papasok sa pag-aasawa, sabi ko nga, hindi na-develop ang pamilya sa spiritual. Na-develop ang pamilya sa material. Na-develop ang pamilya sa mga bagay na nakikita. Na paggising sa umaga, ano ang almusal? Sa pagsasama ang sentro, pera, salapi. Na para bang ang identity ng pamilya acceptable kapag maraming pera at kayang bilhin ang nais, bilhing pagkain, mga gamit, mga gadget, sapatos, bags,
or makakabili ng bahay, magkaroon ng lupa, magkaroon ng sasakyan. Para bang yun ang identity ng pamilya na masasabi mo a successful family. Pero that is not, mga kapatid. Kasi maraming may ganyang mga pamilya pero sira ang buhay ng pagsasama. Na para ba ang pamilya ay meron kang isang prestiyosong pamilya kapag lahat nakatapos, nakagraduate, doktor, engineer, architect, which is para bang may ipagmamalaki ka. This is my family. Para ang tao nakapokus sa ganyan, sa system ng world. Nakalimutan ang spiritual. So minsan, marami na may career ang mga anak, pero drug addict, drug lord, magnanakaw, nagmumurahan sa loob. Kasi namatay ang spiritual culture sa family. Na para bang acceptable ka sa society kapag marangya ang pamumuhay ng pamilyang ito. Kumikita ng malaki. Na parang pinakasentro ng pamumuhay, you can buy what you want, you can buy anything because you have wealth. But it destroys life without God. That is why we need to restore a family culture designed by God, and that is spiritual culture. Kaya nga ang maganda nito sa mga anak na dinidisciple at sa mga nanay at tatay na pwede pa ma-restore ang family. Like for example, what is spiritual culture? You start to build your family in prayer. Wala pang pamilya na sama-samang nananalangin every morning. Sa ngayon, pamilya sama-samang kumakain pero sabay-sabay na humahawak ng gadget. So ibig sabihin, lousy sa pamilya ang spiritual. Pero hindi natin naobserbahan. If you look today, nasa kanila na lahat. May bahay, may lupa, may sasakyan, makakain ng gusto, pero nagiging mayabang na. Simula sa tatay at mga anak. Mga anak, hindi mo na makurig kasi professional na sila. Pero walang prayer life, walang devotional life, walang cell group ang mga anak, pati ang tatay. Katulad ng Sunday na ito. Kapag walang spiritual culture ang family, nagre-relax sila. Andoon na sila ngayon sa dagat, sa swimming pool. Ang iba nandoon ngayon talagang namamasyal. Pero hindi man lang naglaan, pumunta sa church na kung saan sila magte-church sa face-to-face, na kahit sa online, hindi rin binabalyo. So hindi natin maikakaila mga kapatid, doon ang simula ng pagkasira ng pamilya. Because the very foundation of a family is God. Saan makikita yon? Sa spiritual aspect ng buhay natin. Kaya sinabi ni Joshua, "As for me and my house, we will serve the Lord." Ibig sabihin, mabuhay, sira, magulo ang pamilya na hindi nagsisimula sa Diyos. Maraming pamilya ang tatay kumikita ng malaki. Ang anak kumikita din ng malaki. Hindi na kinikilala ang Diyos. Pero puno ng kaguluhan, kayabangan, because there is no spiritual culture in the family. That is why we need to restore our family sa kulturang espiritual, na ang tatay, ang nanay nakikita sa loob ng church, nakikita sa cell group, at ang mga anak nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya maraming pamilyang mga chismosa at chismoso, mula sa tatay hanggang sa mga anak. Dahil hindi salita ang pinag-usapan kundi buhay ng ibang tao. At ina-adapt yan ng next generation. Nakita niyo mga kapatid? Maraming pamilya may verbal abuse. Minumura ang babae, sinasaktan.
naman ng lalaki ang kanyang wife, nagmumurahan. Is that a family designed by God? Kultura na ang murahan, mga kapatid. At mapapansin po natin, bakit nangyayari yan? Kasi wala ng Diyos sa loob ng pamilya. Kaya gusto kong makita ninyo, mga kapatid, if a family na makikita ninyo na zero God ang loob, that is an extension of darkness, ang institusyon na yan. Like what I said, dapat ma-restore ang pamilya sa kultura ng Diyos dahil ang Diyos ang nag-build ng family. Kaya saan ang galing ang inggit, ang selos sa pamilya? Hindi galing sa labas. Si Cain, nagselos siya kay Abel dahil acceptable ang handog ni Abel. Biro mo, kapatid mo, pinagsilusan mo at pinatay mo pa. So makikita natin, pag walang spiritual culture ang family, na walang prayer life, walang devotional life, at the same time walang pagsamba sa Diyos sa face-to-face o online platform, ang kapangitan ng ugali hindi nakuha sa labas. Nakuha yan sa loob ng pamilya. Kung ang tatay ay hindi nangunguna sa mga anak at sa kanyang asawa. Kung ang tatay ay hindi mo alam din na nag-i-exist, may nanay naman. Kung ang nanay hindi mo rin nakikita na nag-i-exist siya bilang spiritual, may mga anak naman. Kaya may mga anak na unang nakakilala sa Lord at nadala nila ang kanilang mga magulang sa Panginoon. That is restoration of culture in the family. At nangyayari yan sa atin. Naakay niya ang kanyang mga magulang, nag-humble enough, at na-develop ang spiritual culture sa pamilya nila. So, ibig sabihin si Lord, pag mahal niyang pamilya natin, binibisita niya ang mga anak na may consciousness about God. Kung ang tatay walang consciousness about God at ang nanay. Minsan ang nanay kapag hindi ang tatay until na ma-restore ang family sa spiritual culture. Kasi tandaan natin to. Nakikita nyo ba may mga tahanan na parang extension ng bar? May karaoke, may inuman, may sugalan, at may payabangan. Payag ba kayo sa pamilya na araw-araw na lang, kikita mo dyan, may karaoke, sa misa, walang pagkain, puro alak, at ibang tao ang nasa loob ng bahay? Pag anak ka, iwan ko kung acceptable sa inyo, pag ako ang anak, alis ako sa bahay na yan. Di ba? Walang katahimikan, puro lasingan, sugalan. Pagkatapos nun, mangungutang, wala ng pera. At pagkatapos nun, magmumurahan. Ayan. At kapag kapos ang pera, magkukupit na. At ang pangungupit nag-start sa bahay, paglabas, ang upbringing, magnanakaw kung saan man magtrabaho. So, ibig sabihin, ang mga pangit nating ugali, upbringing yan. That is the spillover inside of our family. Pag nakaupo ka sa gobyerno, magnanakaw ka din kasi nasanay ka sa pamilya nyo. So, ibig sabihin, ang problema nagsimula sa pamilya. Kaya kapag nag-aral ka, naging professional ka, sa office nyo, nagnanakaw ka din ng oras. Private man o public. Kasi, nasanay ka sa pamilya nyo na nangunguha ka ng hindi sa'yo. Nakita nyo mga kapatid, nag-spill over. Ibig sabihin, nag-overflow ang ating karakter outside of our family. Kasi walang spiritual culture. Walang Diyos na namagitan sa ating pamilya. Kaya nakikita ninyo, family is a gift from God. Kaya lang, kung ang tatay at ang nanay ay conscious sa pera, hindi conscious na dalhin ang mga anak sa Diyos, ang pangit ng ugali ng parents, pati anak ang papangit din. Ayaw magpa-disciple. At isa yan sa magkakita nating dilema sa isang pamilya. Akala nyo ba mabubuo ang pamilya sa pera? Mabubuo ang pamilya sa material things, sa pagkain? Sa mga bagay na walang kabuhay-buhay?
Without God, hindi mabubuo ang pamilya sa bagong damit, bagong sapatos, bagong sasakyan. Nagkukos pa yan ng pride. Ang pamilya na merong masasabi nating Diyos, payapa, may pagmamahalan, may pagpapasensyahan sa lalaki at babae. Because God is the center of their family. And this is what we need today. Kasi ang pangit na mga ugali natin, galing yan sa loob ng pamilya natin. Yung pagkainggit, biro mo, kapatid mo, nainggit ka sa kanya. Diba? At nakita natin dahil ang tatay o ang nanay natukso din. Nangyari yan kay Eva at kay Adan. So nakita po natin is because of sin. That is why ang mensaheng ito, alalahanin natin mga kapatid. Never nasisihin natin ang labas, ang school, ang government, ang community dahil nag-spill over ang mga pangit na ugali natin dala sa school, dala sa community, at dinala sa government. Ibig sabihin, ang pamilya dapat bumalik sa spiritualidad. As for me and my house, we will serve the Lord. Karapatan ng pamilya na minsan magkaroon ng pleasure, mag-enjoy sa mga karangyaan kapag kayo pinagpala sa buhay. Pero mali ang pamilya na hindi nagsimula sa Diyos. Biro mo kakain kayo, ni hindi kayo nag-pray. Kita nyo yan? Ni ang mga pagkain na yan galing sa Diyos. Kumikita ka ng malaki, ang bahagi ng para sa Diyos, kinuha mo pa. As if you think everything, ikaw ang nagpagal niyan. Hindi mo binalik sa Panginoon. Ang tawag niyan, pagnanakaw sa Kanya. Diba? Kaya magtataka ka, kumikita ka ng malaki, kapos pa rin, kulang pa rin. So gagawa ka ng mga sidelines na illegal. At doon nagsimulang papasok ang kalaban sa pamilya. Kaya maraming destroyed family. Maraming troubled family. It's because na-abolish ang spiritual culture sa pamilya. Nakita niyo mga kapatid? Kaya sa mga papasok na mag-asawa, sinasabi ko, huwag niyo dalhin kultura ng mga magulang niyo. Build your own culture. Build an altar. Build a prayer life. Build a simbahay, and that is the command. If you want a godly, at the same time, a God-fearing family, start with God. Value spiritual things. Not material things, mga kapatid. Dahil marami ngayon sira ang pamilya. Nagmamahalan, pero pagdating sa kahirapan, nagsasampalan. Nagsasakitan. Dahil the main problem, there is no spiritual culture inside of the family. Na-develop sa pamilya, inggitan, selusan, at the same time, sakitan. Kasi nangyayari yan, kapag wala ang Diyos, papasok ang kadiliman sa pamilya. Kaya tandaan natin, there is no broken or dysfunctional family if God is the center of the family. Tandaan ninyo yan mga kapatid. Hindi pundasyon ang material, ang salapi, ang mga bagay na pinuposes ng tao. Hindi yan magbibigay ng tibay sa pamilya. Ang tibay ng pamilya, ang tatay, ang nanay na disciple at ang mga anak. At pagdating ng gawain, ang mga anak may sariling community of cell. Ang tatay at ang nanay. Kaya pagdating sa bahay, sobrang langit ang bahay dahil ang Diyos ang nananahan sa magulang at sa mga anak. Nakita niyo mga kapatid? Walang selusan, walang hanapan,
Andoon ang kapanatagan at kapayapaan, matutulog na payapa ang mag-asawa. May mga mag-asawa na tutulog na lang, nag-aaway pa. At ang mga anak, hindi mo alam, hindi mo na-check, naging kriminal na dahil sa mga online games. Kita niyo mga kapatid, pinapasok na ng demonyo ang pamilya without God. At kapag lumabas yung mga anak na yan at magulang sa kanilang mga working place, sa workplace nila, private o public, lalabas ang spillover. Na-adapt nila yon dahil sa galing sila sa isang pamilya na hindi rin maayos. Kaya we need to adopt spiritual culture today in our family. Kung ang mga parents mo ay hindi nakakilala sa Lord, ikaw na anak ang mag-initiate to build your family. Kasi ako nakikita ko sa pamilya, may isang huhugutin ng Diyos yan para maayos ang pamilya. Dahil naranasan ko yan sa pamilya namin, ako unang nakakilala sa Diyos. Tatay ko, hindi. Nanay ko, hindi. Mga kapatid ko, hindi. Pero nakita ko ang gulo ng pamilya namin. Kasi tatay ko mahilig sa inuman, mahilig yan na sa sosyalan. Pero parang ayaw ko nakita tatay ko lasing. No? Na bahay namin minsan may mga inuman. Sabi ko, hindi ganito dapat. So I desire, Lord, I want to know you. At nakita ko na lamang by the grace of God, lumipas ang mga panahon sa biyaya ng Diyos, God knows the desire of my heart. At present, ang panganay hanggang bunso namin nakakilala sa Lord. Ang tatay ko namatay na, pero nakapaglingkod pa rin sa Lord. At ang nanay ko ngayon, cell leader na din. So yung nakita ko dito na pwede mangyari sa atin. May pag-asa pamilya natin. Maybe ikaw pa lang nag-iisa. Pero iiyak mo sa Lord yun. You want a godly family. Kayamanan yun kapag ang pamilya lahat naglilingkod sa Diyos. As for me and my house, we will serve the Lord. At hindi ka sakit sa ulo sa society, sa community. Kapag ang pamilya natin may takot sa Diyos. Kaya saan nanggaling ang mga kriminal, ang mga magnanakaw, ang mga drug addict, ang mga nagsusugal? Nagsimula yan sa loob ng pamilya, hindi sa community natin. Ano lamang yan? Umapaw na, mga kapatid. That is why we need to restore our family. And you are maybe God's instrument in your family. Pangalawa, na maibalik sa ating kultura na pinapractice natin. No. Isang pamilya na dinisenyo ng Lord, isang kultura na dapat ma-develop sa atin, ministry culture. Pag sinabing ministry culture, ang ministry came from the word serving God together. So, ibig sabihin, pag sinabing ministry culture, you worship together, you serve God together. Mga kapatid, you pray together as a family. Ang sabi nga sa Ephesians 5:22, then 25, ang sabi doon, wives, submit to your husband. Husband, love your wife. Sabi sa Ephesians 6:1, children, obey your parents. And that is ministry culture. Alam nyo ba na nakapaglilingkod ka sa Diyos kapag ikaw na babae nagpapasakop ka sa iyong asawang lalaki? At ikaw na lalaki, you serve God if you love your wife. Alam nyo ba sa mga lalaki, hindi lang yakapan yan sa higaan. Hindi ganon ang love. Marami kasi tingin sa love, pareho kayo nagyayakapan, pa-picture kayo sa Facebook, na as if you're close, pero pag wala na sa Facebook, nagmumurahan na kayo. Hindi ganon. Pag sinabi, love your wife, kung gaano kaganda ang misis mo nang kinuha mo yan sa kanyang nanay at daday, until now,
maganda pa rin siya. Nakakabili siya ng lotion, ang ganda pa rin ng balat niya. Nung dalaga siya, naglulusyon yan, nagpapabango yan. Nang kinuha mo, mantika na ang lotion niya. At pagkatapos, ang bango niya ngayon, amoy sibuyas na siya. So paano mo masasabi na love your wife? Diba? Ang love ay hindi lang yakapan at halikan, magdamag. Pag sinabi, love your wife, ang asawa mo ay hindi mukhang kalansay, mga kapatid. Healthy yan, malaman yan. Pero nung ikaw, kinuha mo asawa mo, puro buto-buto na lang ang katawan. Paano nagsusugal si mister at pinupulutan ang kinikita sa mga barkada? Kawawa si Mrs. Payat na nga, binugbog pa. And that is not the culture designed by God. We need to restore ministry culture. Ibig sabihin, pag sinabi, love your wife, you serve your wife well. Yung nabibili pa rin ni Mrs., kahit papaano, ang nabibili niya nung dalaga siya at professional talaga siya. Hindi mo siya ginawang labandera. Hindi mo siya ginawang katulong. Bagkus, hindi mo siya pinahirapan. Nakakain niya ang nais niya. Hindi yung barkada mo nakakain. That is love. Paano mag-submit si Mrs. kung irresponsable si Mr.? At sa mga anak din, this is your ministry culture. You need to obey your parents. Bakit may mga rebuilding anak? Kasi hindi ka obey ang parents eh. Nakita ng anak, ang tatay niya sugarol. Ang tatay niya mabisyo. Ang tatay barkada palagi ang hinahanap, hindi kausap ang mga anak. That is why nadi-destroy ang ganitong klase ng pamilya. But we need to restore this. If you know God, still you obey your parents. Kapag may mga depekto kang nakita sa misis mo, still you love your wife, and husband, love your wife, at ikaw na may nakita ang depekto sa mister mo, you need to submit. Kaya pareho kayo dapat magpa-disciple. Pareho kayo dapat mag-serve kay God. Kasi ganito yan mga kapatid, para makita ninyo. You know, sa pamilya may physical at verbal abuse. Alam mo, minsan masakit ang verbal kaysa physical. Kita mo, may pasa na si Mrs. So, mayroong battered wife at may battered husband. Nakapagtataka si Mrs. makinis. Si husband maraming pasa. Battered husband naman yon. Diba? Mayroong bugbog sarado na mister. And that is not designed by God. Kaya listen to this. Pag sinabing ministry culture, ako nakita ko sa church, ang sarap makita na naway marami ito. Ang tatay, 8 hours na nagtatrabaho, pero meron siyang cell group. Siya ay leader of leaders. Ang nanay sa bahay nag-asikaso ng kanyang tahanan, pero cell leader siya. Ang anak may trabaho din, pero cell leader din siya. That is ministry culture. Kaya walang hanapan sa bawat isa. Pagdating sa bahay, makikita mo nagkakaintindihan ng nanay at tatay. So hindi pilay ang pamilya kahit walang tatay. Buo ang pamilya kahit ikaw pa ang nanay at tatay o ikaw na ang nanay, tatay, wala na si Mrs. o si Mr. Dahil ang Diyos ang bumubuo ng pamilya. Wala ka ng magulang, buo pa rin ang pamilya if there is God. Mga kapatid, family is still complete. Dahil ang Diyos ang nagkukompleto ng pamilya. Pero kulang ang pamilya pag walang paglilingkod ang bawat isa. Alam nyo bakit ministry culture? Ito nakikita ko, mga kapatid. Pansinin ninyo, pag si tatay naglilingkod sa Diyos, si nanay naglilingkod sa Diyos, hindi ka naghahanap ng kapalit sa asawa mo. Hindi mo hinanapan si mister. Hindi mo hinanapan si misis. Meron ka ng kusa. Mga anak kusa na naghuhugas ng plato, naglilinis ng bahay kasi naglilingkod na sila sa Diyos.
At ang misis, hindi niya inahanap ang mister niya. Grabe, nilutuan ko na ng masarap yan. At binibigyan ko pa ng tuwalya yan. Pero hindi na ako niyayakap, hindi na ako hinahalikan. Alam niyo, that is immaturity. Nakita ko dito kapag God-centered family, hindi mo na hinahanap ang ginagawa ng mister mo sa iyo dati. Kasi abala ka sa disciple making and winning souls. Hindi kayo naghahanapan ng kakulangan ng bawat isa kasi pareho na kayong puno kay Kristo. Marami ngayon mga misis, hindi na ako dinidate, hindi na ako dinidate, hindi na ako sinasabihan ng I love you. Wala na yung dati. Kaya nadidepress ako. Pero kapag na-disciple ka, hindi mo hinahanap sa mister mo yon. Nakita niyo mga kapatid? At si mister din, hindi naghain ng pagkain si misis sa iyo. Hindi siya nagluto para sa iyo. Hindi magbukas ka ng sardinas at kumain. Hindi yung ihagis mo yung plato, hindi nabasag. May dalawang kamay ka naman, marunong ka magluto. Walang hanapan kapag parihong naglilingkod sa Diyos. Hindi mo na hinahanap sa misis mo yung unang-unan yung pagsasama. Bakit? Both of you are God's disciples. Pariho kayong inayos ng Diyos. Hindi mo hinahanapan si misis mo na hindi nagluluto, hindi naglalaba, hindi namamalansa, hindi naglilinis ang bahay. Hindi ikaw ang maglinis. Ikaw ang mamalansa. Yan ang tinatawag natin mga kapatid. A family designed by God. Nakuha niyo po? Huwag ka nang umantay na utusan ng parents mo. Maglinis ka na ng bahay. Yan ang mga anak na na-disciple. Kaya tandaan po natin, spillover po yan. Pag pangit ang ating galawan sa bahay, pangit din ang galawan natin sa workplace. Kaya mapapansin ninyo pag nasa trabaho ka, o tingnan mo si puro lang yan Facebook sa work. Pero ako dito, sub-sub sa trabaho, nagsisilipan, nagkukumparahan, nagkukompare. And that is not good. Kasi sa pamilya ganon, bakit ako na lang palagi naguhugas, ako naglilinis? Pero yan paupo-upo na lang. Walang hanapan kapag pariho na may ministry na ginagamit sa gawain ng Panginoon. All of us are sensitive. All of us are responsible because we develop ministry culture, mga kapatid. Walang sumbatan sa loob. Dapat tandaan natin. Kaya tandaan natin, mga kapatid, ang pamilya na hindi naglilingkod sa Diyos, may tendency na masira ang pagsasama. Sisilipin ni Mrs. ang mister niya, kakulangan. Ganon din si mister, sisilipin niya kakulangan ng wife. At mga anak, wala rin sa katinuan, naging rebelde. Kakulangan ng parents. Pero kung ang anak na disciple, ang tatay at nanay na disciple, nagpahubog, nagpaturo, may kusang galaw ang bawat isa. Hindi na ako mag-aantay na utusan. Ayon. Ang hindi nagagawa ni Mrs., ako na lang gagawa. Ganon din si Mrs. Respetuhin ko tong husband ko dahil siya ang nilagay ng Diyos sa buhay ko. Hindi ko to pagkukwento sa labas. Bakit na-develop yan? Because you develop a ministry culture. Ako nakita ko, saludo ako sa mga pamilya mula sa tatay, sa nanay at mga anak, naglilingkod sa Diyos. That is what we call a family from heaven. Not perfect, but a family developed by God.
Ano ba naman ang laki ng kita ng tatay? Ang laki ng kita ng nanay? Kumikita din ang mga anak, pero wala sa gawain ng Diyos. Nakakatakot na pamilya yan. Anytime pwede masira yan. Kasi walang pamilya na nabuo na hindi Diyos ang kasama. Bagkos ang pamilya na yan, pwede magyabang. Ang pamilya na yan ay walang communication. At ang pamilya na yan, siguradong papunta yan sa trouble. Sasabog yung ganyang klase ng pamilya. Kaya panawagan sa lahat. Kahit ano gawin mo, unless God is within your family, marirestore pa ang pamilya. You cannot restore your family without God. You cannot build your family without God. It's God who designed a family, not you. At meron nang iniwan na manual ang Diyos sa atin. So a family developed by God, designed by God, there is a ministry culture. Tandaan natin yon, mga kapatid. The third, we need to have a culture of generosity culture. Pag sinabi generosity culture, mga kapatid, ang pamilya ay bukas ang mga palad, ang pagtulong nagsimula sa loob. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ang sentro ng pamilya, generous ang tatay, ang nanay at mga anak. Importante yon, mga kapatid. So there must be a culture of generosity. Kasi kung walang culture of generosity, madamot ang anak, madamot din ang tatay. Pansinin niyo sa pamilya natin, lumaki tayo na feeling natin atin ang lahat. Madamot at sarado ang ating mga palad. Di ba may mga kapatid nag-aaway minsan? Akin yan. Bakit malaki sa kanyang hiwa, sa akin maliit? So dapat, pag sinabi generosity culture, ang utak ng tatay at nanay at mga anak, I want to bless my family. Ibig sabihin, ang pamilya natin, ang tahanan natin, generous dapat. Parang ganito yan. Pag may bisita sa bahay, hindi ang bisita ang gagastos. Ikaw ang host ng bahay, kultura natin na magpakain sa mga bisita sa bahay. That is generosity culture. Nakuha niyo po, minsan dyan pa matutulog ang kamag-anak, generosity culture po yun. Matuto maging generous ang ating pamilya. Kasi mahalaga yan, mga kapatid. Kaya dito nakikita ko, pag madamot ang pamilya, lalabas din kapag tayo ay magtrabaho sa labas. Maging madamot din tayo. Ito lang, isi-share ko sa inyo, mga kapatid. Kasi dito nakita ko, upbringing ng pamilya to, bakit naging ganito tayo sa ating society, kahit sa ating pamahalaan. Ako, isi-share ko sa inyo, sa edad kong 61, sabi ko, 8 presidente na pala dinaanan ko. Naabutan ko si former President Marcos Sr. Naabutan ko si Cory Aquino, former President Cory Aquino after ng Marcos. Naabutan ko si former President Fidel Ramos, former President Joseph Estrada, former President Gloria Arroyo, former President Noynoy Aquino, former President Rodrigo Duterte, and the present President Ferdinand Marcos Jr. Sabi ko, 8 presidente na palang dinaanan ko. 8 presidente na sa edad kong ito. At dito ko nakita na compare ang ating government sa pamilya. Para yung government, sila ang parents natin. At ang mga mamamayan, tayo yung mga anak. So ngayon, sino ba nakaupo sa ating pamahalaan, sa Congress, sa Senate, sa President natin, sa ating Supreme Court? May mga pamilya yon. Pero for the first time sa history, dinaanan ko tong mga presidente na to, katawa-tawa ngayon. Pagkain, pinagdamutan, mga kapatid. Sabi ko, hindi ko naranasan to sa mga dumaang mga namamahala
na pinagdamutan ang gobyerno ng kapwa-gobyerno. Pagkain lang yun. Nakakahiya. Kaya nakita ko, sabi ko, pag madamot ka sa pamilya nyo, saan ka man dalhin, madamot ka din. Biro mo, pagkain lang, ang gobyerno na kalaban ng gobyerno. Major yung food. Di ba katawa-tawa yon mga kapatid? Kung sino yung nasa tahanan ninyo, pinapakain ninyo yun. Kaya ito, binubuksan ko sa atin, kasi pag pangit ang upbringing mo sa pamilya, kahit nakabarong ka pa, kahit edukado ka pa, lalabas ang pangit na ugali. Sabi ko, for the first time, ang dami kong dinaanan na pamahalaan. Nag-aaway ang government versus government. Hindi nila napansin ang taong bayan, mga anak nila. At ang mga anak, umiiyak na. Ang taas na ng kuryente namin. Ang taas na ng tubig, bayaran sa tubig. Bawat kimbot, ang taas ng tax, gasolina. Lahat nagtataasan na. Nag-aaway pa ang mga magulang natin. Ang picture ng government is like a family. Kaya pansinin nyo mga kapatid, nakita nyo ba si tatay at si nanay nag-aaway? Hindi nila alam, kumakain na ng lupa ang anak. Nakita nyo po, dinidilaan na yung kanyang tsinilas ng bata, maliit pa lang. At yung anak na mamalimos na kasi puro away ang parents, nagmumurahan. Ang mga anak, may nakita ba kayo dito sa paligid natin? Ang layo pa ng tinitirhan pag tinanong mo, saan ka nakatira? Ang layo na mamalimos. Kasi ang tatay at nanay may mga bisyo, nagsusugal, at ang mga anak na pabayaan. Sa pamahalaan natin, kahit sabihin pa natin, mga anak, ang mga magulang natin nag-aaway, itayo natin ang ating pamilya. Paano itayo yun? Kung ang pinakahaligi na nilagay ng Lord, may problema din. Hindi na mamalaya ng ating pamahalaan. We are a family. Pilipino sa Pilipino nag-aaway. At lumalabas ang ugali ng mga political leaders kung anong upbringing ng pamilya nila meron. Kaya kahit anong sabihin mo, kung magnanakaw ka sa pamilya niyo, magnanakaw ka rin kahit saan ka ilagay. Pag madamot ka, pagdating sa government, madamot ka din. So binubuksan ko sa atin to kasi galing sa mga pamilya yan eh. Nakuha niyo po? Kaya we need to develop generosity culture kasi tinuturo sa Bible, kahit kaaway, pakainin. Anong sabi yan, mga kapatid? Tingnan po natin sa Kawikaan 25:22 para makita po natin. So binubuksan ko ito sa atin at napakahalaga ng pamilya. Kasi kung ano ugali mo ngayon, nakikita yan sa labas. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauhaw. Sa gayoy, malalagay mo siya sa kahiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh. Kita niyo mga kapatid? Kapag tahanan mo may nagugutom, pakainin mo. Yun ang kagandahang asal natin. Saan ang kagandang asal ng mga tinuturing nating mga leader ng ating bansa? Saan ka nakakita? 8 presidente ng dinaanan ko. First time ako nakarinig, pagkain, pinag-usapan. Pagkain, naging major, which is billions of pesos o millions of pesos ang naubos every day. Napabayaan ang mga anak. Nakuha niyo mga kapatid? There is no generosity culture because of selfishness. Alam niyo ba sa ating government, dalawa nag-exist. Espiritu ni Cain. Mayroong inggit sa mga inaangat. May spirit of Cain or Cain sa ating pamilya. Sa ating government, nang galing sa pamilya natin, may espiritu ng greediness, kasakiman. What is yours is mine. And what is mine is mine. That is kasakiman. May kasakiman sa pamilya, nag-overflow pagdating sa community. Nakuha niyo po?
So ang mga ugali na yan, galing sa mga sa pamilyang tao. Romans 12:20, anong sabi dito? Anong sabi sa Romans 12:20? Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Anong kagandahang asal ang maipakita natin sa ating mga anak kung ang tatay at nanay madamot? So ang pamilya dapat na develop sa generosity culture kasi the more you give, the more you receive. Nakuha niyo po? So makikita natin, kapwa Pilipino nag-aaway, nagsisiraan para sa ating tahanan. Ang nanay at tatay sinisiraan nilang isa't isa sa mga anak. At ang mga anak nagugutom na. Ang mga anak ay nahirapan na. Kasi kanya-kanyang bida. Nakuha niyo po? Na supposed to be magtulungan kasi binabanggit para ito sa mamamayan. Pero hindi, mga kapatid. This is now the picture of our government because of the family we develop. May bad culture ang pamilya. Pag madamot ang pamilya mo, pag umupo ka sa pamahalaan o sa pribadong trabaho, madamot ka din. Di ba? At katawa-tawa tayo niyan. Pagkain lang, pinagdamutan pa. Di ba? Kaya tandaan natin, mga kapatid, we need to reject this kind of behavior. Yung behavior ni Cain at ni Balaam. Di ba? Yung pagkakainggit. Pag mainggitin ka sa kapatid mo, nainggit si Cain sa kapatid niya na si Abel, pinatay. At ganon din, ang Pilipino nainggit sa kapwa Pilipino. Kahit sa ibang bansa, sinisiraan. Ang kapwa Pilipino, kaya minsan nasisira ang buhay. At yun ang pangit na ugali ng Pinoy na kinuha sa kanyang pamilya. Kasi if you have Christ in your life, kapag puno ka kay Kristo, you are generous and you are grateful to other people's success. Tanggal ang inggit because you are secured in Christ. Matutuwa ka sa tao na umaangat ang buhay. Mga kapatid. At kapwa mo kapatid, kapag gutom, pakainin mo. Aso nga, pinapakain. Pusa nga, pinapakain. Sa sobrang galit, huwag mo namang pagutuman ang kapatid mo. At ang ugali ni Cain, am I my brother's keeper? Kita niyo mga kapatid? Because there is no God in his life. So naway ang mensaheng ito nagbibigay bukas sa isip natin mga kapatid. Dahil ang huli kong ibibigay sa inyong verse, nakikita natin sa panahon ngayon, even in our family, kung ano ang tama, mali ang tingin, at kung ano ang mali, tama ang tingin. Totoo yun. Isaiah chapter 5, verse 20. Anong sabi po dito? Kawawa kayo, mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama. At minamabuti naman yung masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman, at ang kadilimay tinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabi matamis. Sa lasang matamis, ang sabi mapait. Alam nyo, this is my observation today. Before I close. Pag tama ka, siraulo ka. Pag mali ka, matalino ka. Baliktad ang isip, sabi ng Isaiah. Nangyayari na yan. Pag lumalakad ka ng matuwid at nagsasaway ka ng mali, siraulo ka. Pero pag lumakad ka ng mali, matalino ka. Ang sabi ng Isaiah, kawawa kayo, bumaliktad na ang isip nyo. Di po ba? Nakita nyo mga kapatid? At ang sabi pa dito, no, sa verse 23, dahil sa suhol, pinalaya ang may kasalanan, at sa taong matuwid, pinagkakait ang katarungan. Nangyayari yan. May injustices sa pamilya, lumalabas sa labas din.
If you are in the private work or public work, kuha nyo po, ang inaapi yung tama. At ang masama, ang inaangat. And that is demonic work. And that is not pleasing before God. But there is hope. Because there is sovereign God who controls everything kung tayo lahat ay lumapit sa Diyos at i-restore ang ating pamilya. Kaya sa ating pagtatapos, we need to value God's design for our family because this is the way to restore the moral ascendancy of our community. Kapatid, ikaw ang pag-asa sa pamilya. Pag ang pamilya ay maayos at buo, maging maayos at buo ang ating pamahalaan. Before I close, namdamin natin ang mensaheng ito dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in
over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Over every enemy, Jesus for my family, I'll speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Let us pray. Father God, restore our family. We cry for a family made from heaven. And I pray, magkaroon ng tamang kultura ang pamilya ng bawat isa sa amin. Sino man ngayon na nandito na maari siya pa lamang ang ligtas o disciple. In Jesus' name, gamitin mo sila na instrumento to build and restore their family. Because I believe family is a gift from God. And you are the one who designed a family. You don't want a broken, dysfunctional family, Lord. And I pray, touch the heart of the father and the mother and all the children. Restore all Filipino family, O God, so that we can have an ideal government sa aming bansa. I pray, Father God, kapag ang pamilya ay maayos at dumadaan sa daan ng Panginoon, pati pamahalaan namin ay magiging godly government, O God. I pray in Jesus' name, be the center of Filipino family, Father God. Bless all the family today. In the name of the Father, the Son Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Maraming salamat. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account.
on our next online worship. Thank you and God bless.